Pinulot ni Javier ang espada niya at tumakbo papunta sa maiwagang tungkod ng Rowan. Umusal kaagad ng counterspell si Javier bago niya hinampas ang kumikinang na tungkod na nakatusok sa ibabaw ng puntod. Nagawang maputol ni Javier sa gitna ang maiwagang tungkod ng Rowan. Hinihingal pa na binitiwan ni Javier ang espada niya matapos magtagumpay sa pagpigil sa tungkod. Kasabay nito, mabilis na kumalat ang energy beam sa buong paligid at tuluyang nawala sa dilim matapos masil ni Javier ang kapangyarihan nito. Dahan-dahang gumuho ang mga kalansay na kinakalaban ni Jericho sa Central Corridor. Nagtaka lang si Jericho sa nangyari, gayon din sa isang pares ng balangkas na kinalaban ng isang kabalyero ay misteryoso ding gumuho sa harapan niya. Samantalang ang mga kalansay naman na nakikipaglaban kina Nicolas ay misteryoso din na gumuho sa lupa. Dahil dito, matapang na sumugod sina Nicolas sa malaking hukbo ni Hamid at nagawa nilang itulak ang laban sa tarangkahan patungo sa training grounds. Mula sa pwesto ay kitang-kita ni na Hamid at Melissa ang dahang-dahang pag-atras ng kanilang hukbo. Gumuhit ang gulat sa mukha ng dalawa, lalong-lalo na si Hamid na labis na nadidismaya sa nangyayari. Tulad ng aking inaasahan, mukhang nabigo ang iyong utusan sa tungkulin niya. Wala akong magagawa kundi ihinto ang pag-atake. Dismayadong wika ni Hamid kay Melissa. Hindi mo pwedeng gawin yan, tutol ni Melissa. Hindi ko kayang kunin ang lungsod ng walang katulong. Hindi iyon ang ating napagkasunduan. Sagot naman ni Hamid. Huwag mo kong biguin, Hamid. Ani ni Melissa. Mas gugustuhin kong mabigo ka kaysa panoorin ang libo-libo kong mga tauhan na namamatay sa kamay ng kabalyero ng lungsod. Saad ni Hamid at umalis na. Naiwan si Melissa na nagngingit-ngit sa galit. Tila hindi ito makapaniwala sa nangyari. Kinabukasan, makikitang inaapula na ng mga mamamayan ng Terraveda ang nasusunog na mga tindahan, tore at kabahayan sa loob ng lungsod na siyang iniwang bakas ng digmaan. Halinhinan sa pag-iigib ng tubig ang mga ito sa balon at pinapatay ang kalat-kalat na mga apoy sa buong paligid. Sa loob naman ng throne room, makikitang nakaupo si Haring Argo sa kanyang trono habang nasa harapan niya ang buong konseho. Naroon rin sa loob si Mang Rigor at Javier na tila naghihintay lamang sa iaanunsyo ng hari. Sumenya si Haring Argo sa mga kawal na buksan ng pintuan. Dahil dito, nakangiting pumasok sa silid ang mga kabalyerong nanalo sa labanan kasama sina Nicolas at Jericho. Nakita ni Javier si Jericho. Lumapit siya agad sa prinsipe habang lumalalim ang paghinga niya. Mukhang desidido na siyang aminin kay Jericho ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Raya. Jericho, kabadong sambit ni Javier. Bakit, Javier? Taka naman ni Jericho. May kailangan akong sabihin sa'yo tungkol ito kay Raya. Napatigil sila sa paglalakad. Ayos lang. Alam na namin ang nangyari. Sagot naman ni Jericho na ikinataka ni Javier. Alam mo na? Iniisip ni Javier kung paano nalaman ni Jericho ang buong katotohanan. Napatingin sila kaagad sa trono nang biglang magpahayag ng talumpati si Haring Argo. Sa aking panahon, marami na tayong napanalunang laban. Ngunit walang kasing halaga nito. Ang bawat lalaki, bawat babae at bata ay gumanap ng kanilang pinakamahusay na kabayanihan. At nagpapasalamat ako sa inyo. Saludo ako sa inyong lahat. Bago pa man ang labanan, alam nating may isang taksil sa ating samahan. Isang taong halos magwasak na sa atin. Gayunpaman, kailangan nating pasalamatan ng isang tao na nanloko sa kanila. At hayaan niyong ipakilala ko kung sino siya. Walang iba kundi ang aking anak na si Prinsesa Raya.
Proud na pinakilala ni Haring Argo si Raya sa harap ng korte. Napapalakpak ang buong hukuman sa tuwa. Napaniwala sila na si Raya ang siyang sumira sa diskarte ng mga kaaway. Sapagkat siya ay buong tapang na pumasok sa himlayan, natagpuan niya ang mahiwagang tungkod ng Rowan at isinara ito. Dahil dito, dapat tayong maging mapagbantay. Dapat tayong manindigan ng matatag laban sa madilim na puwersa ng mahika at tiyakang hindi na sila muling tatagos sa ating mga pader. Mahabang lintaya ni Haring Argo. Nagpalakpakan muli ang mga tao sa tuwa kay Raya habang nagkakatitigan ng matalas sina Javier at Raya. Hindi matanggap ni Javier ang nangyari. Sa halip na siya'y parangalan ay tila natapon uli ang papuring inaasam-asam niya. Bakit bulag si Haring Argo sa tunay na pagkatao ng kanyang anak? Sambit ni Javier kay Mang Rigor pagka-uwi nila sa bahay. Naiinis talaga siya sa nangyari dahil hindi man lang nabanggit sa konseho ang kanyang pangalan. Hindi ko rin alam, Javier. Ito ay puno ng sorpresa at misteryo. Ngunit alam kong sa huli ay susubukan muli ni Ryan na pabagsakin ang kaharian. Sagot ni Mang Rigor. Maging siya ay nagguguluhan din. Nilapag nito sa mesa ang isang mangkok ng sopas at umupo sa tabi ng pamangkin na naiirita sa talumpati ng hari. Pwes, nakahanda ako sa kanya kahit ano pa ang mangyari. Matapang na tugon ni Javier. Dapat ka mag-ingat, iho. Hindi basta-bastang kalaban si Raya. Natutunan niya ng gamitin ang nakatago niyang kakayahan. Maikling payo ni Mang Rigor kay Javier. Hindi ako natatakot sa kanya. Ani ni Javier. Kailangan, iho. Wika naman ni Mang Rigor. Hindi. Ang nararamdaman ko lang sa kanya ay awa. Nabalot na siya ng galit at poot. Wala na siya sa sarili. Saad ni Javier. At huwag mong hayaang mangyari sa iyo yan, Javier. Maliwanag, ha? Turan ni Mang Rigor. Walang makakapagpagalit sa akin ng ganoon, no? Biglang napatigil sa pag-uusap ang magtiyuhin nang pumasok sa loob si Jericho. Javier! Tumingin si Javier kay Jericho. Huwag mong hayaang manatili dito ang tamad mong katawan. Masungit na sabi ni Jericho. Napabase mode tuloy si Javier. Sabi na eh. Bulong pa ni Javier sa tiyuhin. Napailing na lang si Mang Rigor at ngumiti. Sa susunod na kabanata, matapos matisod sa isang lihim na silid, napakawalan ni Javier ang isang misteryosong duwende na may pagkahilig sa paggawa ng gulo at pagnanasa sa ginto. Di kalaunan, nagawa na rin itong pumasok sa katawan ni Mang Rigor na siyang naging sanhi ng lahat ng uri ng kalokohan. Naganap si Javier ng paraan para palayain si Mang Rigor sa kapangyarihan ng duwende. Nagawa niyang lasunin ng tiyuhin para pilitin na lumabas ang duwende sa kanyang katawan. Matapos niyang maibigay ang antidote at mahuli ang duwende, ay iniharap niya ito sa korte bilang ang tunay na salarin ng lahat ng kalokohan sa Terra Veda. Isang araw, inutusan si Javier ni Mang Rigor na pumunta sa silid talaan upang hiramin ang libro tungkol sa isang aklat na naglalaman ng impormasyon tungkol sa iba't ibang uri ng mga hayop. Ito ay nakatago sa silangang bahagi ng Royal Library ng silid talaan. Pagkapasok sa Hall of Records, nadatnan ni Javier si Manu na nakaupo sa kanyang desk habang tinitingnan ang mga pergamino na pinasusuri sa kanya ni Haring Argo. Lumapit si Javier sa desk ni Manu pero pinatigil siya sandali ng matanda gamit ang pagsenyas ng kamay. Tumigil sa pagbabasa si Manu at tumingin kay Javier. Oh, anong kailangan mo? Masungit na tanong ng matanda. Ngumiti naman si Javier. Pinapunta ako ni Tio para hiramin ang libro tungkol sa mga hayop. Wika ni Javier. Ang libro tungkol sa mga hayop? Hindi ko na nakita iyon sa loob ng maraming taon. Sa pagkakaalam ko, itinago ito sa isang lugar sa silangan ng bahagi ng maharlikang aklatan. Wala akong alam kung saan yun banda itinago. Paliwanag ni Manu.
Napakamot na lang ng ulo si Javier. Dumiretso sa papunta sa kanlurang bahagi ng library at nagsimulang hanapin ang libro tungkol sa mga hayop. Sa silangan, paglilinaw pa ni Manu. Itinuro kay Javier ang iswing sa kabilang direksyon ng silid. Tumungo pa si Javier nang nakangiti para pumunta sa direksyon na iyon. Bumalik naman sa pagbabasa si Manu na medyo napailing pa. Tama, mahanap ko rin yun. Ngiting sabi ni Javier. Nagpunta si Javier sa isang partikular na row. Naghanap-hanap siya ng mga libro na maayos na nakapwesto sa isang shelf. Sinuri niyang mabuti ang ilang dito, ngunit maya-maya pa ay nakita niya ang bestiary sa tuktok ng istante sa nakapataas na pwesto na pinaglalagyan ng lumang aklat. Napatingala si Javier sa taas. Mahusay! Sinubukan ni Javier na tumalon para abutin ang libro, ngunit hindi niya ito makuha. Kaya naisipan niyang umakyat sa aparador nang di inaasahang maapakan ang bloke na nagdala sa pag-trigger ng isang lihim na pinto. Nagulat si Javier nang bumaligtad ng buong shelf. Umikot ng isang beses at bumungad ang isang lihim na silid kay Javier na puno ng mga lumang gamit at inaalikabok na mga libro. Mukhang abandonado na ang silid dahil nabalot na ng agyo at mga sapot ng gagamba ang paligid. Naglakad-lakad si Javier sa silid habang patingin-tingin sa paligid. Sa ilang sandaling paglilibot niya ay nakahanap siya ng isang magic book sa isang inaalikabok na istante. Kinuha niya ito at binuklat. Nakakita ng ilang spells at incantations si Javier sa mga pahina. Pagkatapos ay ibinalik niya din uli ang libro sa istante. Napatingin siya muli sa paligid na puno ng pagtataka ang isipan niya. Medyo malaki ang espasyo ng silid na tila kasing laki lamang ng kwarto ni Prinsipe Jericho. Nagpasya si Javier na ikutin ang kabuuan ng silid nang di sinasadyang masipa ang isang octagonal na box na nakaharang sa daan. Napatigil si Javier sa paghakbang nang may kung ano siyang narinig na bumubulong-bulong sabay kinakalampag sa loob ng kahon. Na-curious si Javier kaya itinayo niya ang kahon subalit nagulat siya sa bigat nito. Animoy isang sako ng bigas ang binuhat niya. Sandaling sinipat ni Javier ang itsura ng kahon saka mabilis na hinanap ang lock. Hindi naman siya nabigo at nakita ang lock ng kahon sa ibabaw. Umusal si Javier at sa pamamagitan ng kanyang spell ay mabilis na natanggal ang lock ng kahon. Hinawakan ni Javier ang takip ng kahon. Dahan-dahan niya itong binuksan habang sinisilip niya ang laman nito. Maya-maya pa ay laking gulat ni Javier nang isang duwende ang biglang tumalon at nabuwal sa sahig si Javier sa sobrang gulat. Tumapak sa ibabaw ng kahon ang duwende at nakangiting pinagmasdan si Javier na parang tuod na nakatulala sa harap ng maliit na nilalang. Bah! Panggulat ng duwende kay Javier. Napaatras si Javier sa takot. Masasabing lalaki ang duwende dahil hindi naman gaanong nakaumbok ang dibdib nito. Nakasuot lang ito ng isang itim na short at may ilang pulseras itong suot sa kamay. Manipis lang ang kanyang buhok, ngunit malalapad naman ang kanyang mga tainga na nakasuot pa ng hikaw. May malaki itong mga mata at kulay dark green ang balat. May 4 itong daliri na matutulis at mahaba, habang ang kanyang paa naman ay maiahalin tulad sa isang tandang na manok na may 3 daliri pero walang karit. May sasabihin ka ba o gagawin? Tanong pa ng duwende sa nakatulalang si Javier. Nagsasalita ka? Gulat ni Javier. Hindi ba halata? Tumunog ang mga buto ng duwende nang mag-stretch ito ng katawan. Hindi ko masasabi sa iyo kung gaano kasarap ang pakiramdam na magawa yon. At ito. Ini-stretch muli ng duwende ang katawan at tumunog ang mga buto nito sa kasukasuhan. Shh! Huwag ka maingay! Saway ni Javier. At bakit? Mahigit 50 taon na akong napisil at napiga sa loob ng kahon na ito.
Oras na para magsaya. Tumalon ang duwende sa isang aparador at nagsimulang maghagis ng mga bagay sa paligid patungo kay Javier. Halos paliguan na si Javier ng isang random na bagay. Panay-iwas lang siya na medyo nakukulitan na sa duwende. Oho! Ayan na! Hinagis pa ng duwende ang isang vase. Nasalo ito ni Javier, ngunit isa pang gamit ang lumipad hanggang sa sunod-sunod ng tumilapon kay Javier ang mga bagay. Magsaya ka pero tumahimik ka lang. Reklamo ni Javier. Hinawakan ng goblin ng isang florera. Oo. Nanunukso ito kay Javier na tila nagbabantang iuhulog ang florera sa sahig. Huwag mong gawin yan. Malalagay tayong dalawa sa problema niyan. Pigil ni Javier. Nako! Ibinagsak ng duwende ang florera at nabasag ito ng pira-piraso. Ang mahal. Sayang. Hindi bali na. Anang ng duwende. Tiningnan nito si Javier na tila nanunuya. Nakaramdam tuloy ng inis si Javier. Tama na. Itigil na natin ito. Babalik ka sa kauna iyon habang iniisip ko kung anong gagawin sa'yo. Matigas na sabi ni Javier. Tama ka. Kung yan ang gusto mo. Nagtungo ang duwende sa kahon. Kunwaring nagtatampo ito habang nanginginig ang labi. Pasok! Maotoridad na utos ni Javier. Unti-unting sumimangot ang duwende. Dahan-dahang itong umakyat sa kahon. Ngunit nagulat si Javier sa sumunod na nangyari. Biglang tumalon ang duwende at tumapo sa ulo niya. Ha! Naloko kita! Ginulo ng duwende ang buhok ni Javier pagkatapos ay tumalon ulit para magtago. Sinundan kaagad ito ni Javier. Tumigil ka na sa panggugulo dito! Hinanap ni Javier ang duwende sa buong paligid hanggang sa makarating siya sa dulo ng silid. Sumilip siya sa likod ng kumot at nakitang hinahalungkat ng duwende ang mga gamit sa loob ng isang baul. Na. Kumakanta pa ito habang hinahagi sa paligid ang mga laman ng baul. Maingat na kinuha ni Javier ang isang kumot at dahan-dahan siyang lumapit sa duwende na abala sa pag-uukay ng mga gamit sa baul. Huli ka! Sinakmal ito ni Javier gamit ang kumot. Nagpupumiglas naman ang duwende ngunit maya-maya pa ay bigla na lang itong naglaho. Nagtaka si Javier kung saan napunta ang duwende kaya sinuri niyang maigi ang kumot. Biglang lumitaw ang duwende sa anyo ng isang maliit na dilaw na bolang liwanag at lumipad patungo sa siwang ng pinto at lumusot. Hindi! Nagmamadaling lumabas si Javier sa sekretong silid. Hinanap niya sa paligid ang duwende ngunit naglaho na lang ito na parang bula. Maya-maya pa ay isang libro ang tumama sa likod ng ulo ni Javier. Napalingon siya at nakitang nakadapo ang duwende sa ibabaw ng isang istante. Tiningnan ito ng matalim ni Javier, ngunit sa halip na matakot ay tumawa pa ito. Sapol! Pang-aasar ng duwende. Buisit naman! Tumigil ka na! Baka may makakita pa sa'yo dito! Mahinang sabi ni Javier. Talaga? Nag-ayos lang naman ako ng konti. Sabay pinagsisisipa ng duwende ang mga libro sa tuktok ng istante. Ang iba ay hinagis pa kay Javier na mabilis na napatakip ng kamay sa ulo upang depensahan ng sarili. Tingnan mo ito. Gusto mo tanggalin ko ang lahat ng ito? Ang pangit. Ang gulo dito. Wala man lang naglilinis dito sa loob ng maraming taon. Tingnan mo lahat. Puro luma na. Ay, sige. Alis na ako. Tumalon ang duwende at mabilis na tumakas. Kinuha naman ni Javier ang libro ng bestiary na kasamang tinapon ng duwende mula sa istante. Tumakbo siya para hanapin ulit ang duwende. Huminto si Javier sa dulo ng aisle kung saan natatanaw niyang nakatayo si Manu sa desk. Napansin siya ng matanda kaya nginitian ito bahagya ni Javier. Nakita ko na yung libro.
Pinakita ni Javier ang libro habang kalmadong naglakad palabas. Mabuti. Sabay tango ni Manu. Lumabas si Javier sa silid ng talaan. Pagkarating niya sa koridor ay napansin niya ang ilang bakas sa sahig, bakas ng mga maliliit na paa. Kita rin niya ang mga gamit na nagkalat sa paligid. Sinundan niya ang trail ng mga palamuti sa dingding na nahulog sa sahig hanggang dalhin siya ng kanyang mga paa sa kwarto ni Jericho. Pagkapasok niya ay dinig niya ang maliit na boses ng duwende na nagsasalita at parang may hinahanap sa loob ng silid. Tila galit ang tono ng duwende habang pinaghahagis nito sa paligid ang mga gamit ni Jericho. Pumasok ito sa ilalim ng kama. Sumilip naman si Javier at nakita niya ang nakakalat na mga gamit ni Jericho sa kama at buong sala. Naku, hindi. Nataranta agad si Javier at hinanap niya ang pilyong duwende. Wala dito. Nilabas ng duwende ang isang boot mula sa ilalim ng kama ni Javier. Wala rin sa ilalim. Inis na tapon ito ng duwende. Dahan-dahang lumapit si Javier. Lumuhod siya at tiningnan ng duwende sa ilalim ng kama. Maya-maya pa ay napalingon si Javier nang maramdaman na parang may tao sa likuran niya. Laking gulat niya nang makitang nakatayo sa likuran niya si Jericho na naka-close arm ang braso habang seryosong nakatitig sa kanya. Kabadong tumayo si Javier. Sana talaga, Javier, may maganda kang paliwanag para dito. Wika ni Prinsipe Jericho. Oo, may maganda akong paliwanag. Naglilinis nga ako ngayon eh. Palusot ni Javier. Halatang hindi ka naglilinis, Javier. Hindi ito malinis. Singhal ni Jericho. Inis na tiningnan ang paligid. Mistulang dinaanan ng bagyo ang kwarto sa dami ng nakakalat na mga gamit. Kakasimula ko pa lang ngayon. Pero di bale, maghintay ka na lang hanggang sa matapos ako. Maaari ka munang kumain sa sahig habang nililinis ko pa ang lamesa. At kung gusto mo lang naman. Narinig ni Javier ang boses ng duwende na tila may hinahanap sa labas ng silid ni Jericho. Mabilis na kumaripas si Javier pero napahinto siya ng pigilan ni Jericho. Ano yun? Nakarinig ng kalabog sa labas si Jericho. Lalabas na sana ito, ngunit inunahan na siya ni Javier. Nagtaka tuloy si Prinsipe Jericho. Ako na ang pupunta at titingnan ko. Magpahinga ka na lang dyan at gawing komportable ang iyong sarili. Nakangiting lumabas si Javier sa silid ni Jericho. Pagkalabas niya ay wala na siyang naabutan. Mabilis na nawala ang duwende ngunit nag-iwan ito ng ilang mga bakas na siya namang sinundan ni Javier. Sa paglalakad niya ay napansin niyang nakabukas ang silid ni Raya. Dinig niya ang duwende sa loob ng silid habang hinahagis sa sahig ang mga pulseras mula sa kahon ng alahas ng prinsesa. Nanlaki ang mga mata ni Javier. Hindi! Nasambit ni Javier. Napansin siya ng duwende. Mabilis itong tumakbo at tumalon agad sa bintana habang bitbit ang healing bracelet ni Raya. Sinubukan itong habulin ni Javier pero hindi niya na naabutan ang duwende. Sinara na lang niya ang bintana at binalikan ng mga nakakalat na gamit sa sahig. Dali-dali niyang ibinalik sa kahon ng ilang mga alahas ni Raya. Walang ano-ano'y pumasok bigla si Michelle. Nagtataka itong tumayo sa likuran ng binata habang pinapanood ang ginagawa ni Javier. Bahagya itong tumikhim. Napalingon si Javier. Hindi ako sigurado na babagay sa iyo ang mga yan, Javier. Nakakunot ang noo ng dalaga. Ngumiti lang si Javier at hindi alam kung ano ang idadahilan niya. Pagsapit ng tanghali, binibitik-tik nila Javier at Mang Rigor ang isang libro. Lumitaw ang isang pahina at agad tinuro ni Javier ang isang imahe kay Mang Rigor. Ayan! Tinuro ni Javier ang imahe ni Goblin. Masama ito. Mukhang nagpakawala ka ng isang duwende. Pahayag agad ni Mang Rigor.
Mukhang maamo ang isang yun. Hindi naman siguro masama yun, di ba? Tanong ni Javier. Si Goblin ang pinakapilyo sa mga duwende. Pilyo ito at lubhang mapanganib. Paliwanag ni Mang Rigor. Umiling si Javier at halatang hindi naniniwala. Sa pagkakaalam niya ay isang mahinang nilalang lamang ang mga duwende. Mga pilyo lang na lamang lupa at mapaglarong nilalang, ngunit nagkamali siya ng hinala. Isang pagkakamaling bagay ang nagawa ni Javier na tiyak na pagsisisihan niya sa huli. Sa tingin ko, mukhang hindi naman siya mapanganib eh. Saad pa ni Javier. Maniwala ka sa akin, iho. Hindi titigil ang mga duwende hanggat di nila nakukuha ang isang bagay na pinahahalagahan nila higit sa lahat. Ang mga ginto. Lintaya ni Mang Rigor. Napatigil sila sa pag-uusap nang biglang pumasok sa bahay si Prinsipe Jericho. Pinapatawag ka, Mang Rigor, para sa isang bagay na madalian at tiyak na magugustuhan mo ito. Seryosong wika ni Prinsipe Jericho. Tungkol saan ito? Taka ng manggagamot. Sa tatay ko. Sagot ni Prinsipe Jericho. Nagkatinginan sina Mang Rigor at Javier. Sinundan nila sa labas ang prinsipe. Pagdating ng tatlo sa labas ng silid ni Haring Argo ay biglang huminto si Prinsipe Jericho sabay humarap sa magtiyuhin. Babalaan na kita. Kung pinahahalagahan mo ang iyong buhay, huwag mong isiping tumawa. Matalim na tiningnan ni Jericho si Javier sabay dinuro pa ito. Nagkatinginan muli ang dalawa. Ama, narito na po siya. Sambit agad ni Jericho pagkapasok nila sa loob ng silid ni Haring Argo. Nasa likod ako ng kurtina. Sagot naman ng hari. Inakay ni Jericho si Mang Rigor. Tumangulang ang matanda. Sinundan ito ni Javier at Jericho. Ngunit muntik nang tumalsik ang sipon ni Javier nang makitang nakakalbo ang ulo ni Haring Argo na nahihiyang nakayuko sa isang upuan sa likod ng kurtina habang naka-cross arms ang mga braso. Sinubukang huwag tumawa ni Javier habang tinitingnan siya ni Jericho. Sa kabutiang palad ay nakayanan naman niya ito hanggang sa makalabas sila sa silid ng hari. Isang salamangka lang ang maaaring dahilan ng pagkawala ng buhok ni Argo ng ganong kabilis. Walang duda na ang itim na duwende ang may kasalanan nito. Dapat natin itong mahuli bago pa makagawa ng malaking kaguluhan sa palasyo. Wika ni Mang Rigor kay Javier habang mabagal silang naglalakad sa bandang Phoenix Corridor. Subalit tahimik lang si Javier na naglalakad. Nagtaka ang tiyuhin. Javier, nakikinig ka ba sa akin? Tanong ni Mang Rigor, ngunit nagulat ito nang walang ano-ano'y biglang humagalpak ng tawa si Javier. Nakita mo ba ang panot na ulo ni Argo? Natatawang sabi ni Javier. Javier, ano sa tingin mo ang gagawin ni Argo sa taong responsable sa paglaya ng duwende? Napunit ng parang papel ang masayang mukha ni Javier. Naging seryoso ito muli. Napabugan na lang ng hininga si Mang Rigor sabay iling. Kailangan natin ito mahuli. Pero paano natin gagawin yun? Tanong pa ni Javier. Kailangan natin maglagay ng bitag. At para sa bagay niyan, ay kailangan natin ng ginto. Yung marami. Pahayag ni Mang Rigor. Pagsapit ng gabi, ginamit ni Javier ang kadiliman upang makapasok siya sa kwarto ni Jericho nang hindi nahahalata. Lihim na pumasok si Javier sa kwarto habang nakahiga si Jericho sa kanyang kama at mahimbing na natutulog. Dahan-dahang lumapit si Javier sa kama sa pamamagitan ng paggapang at maingat niyang hinila palabas ang isang kahon ng mga gintong barya habang natutulog si Jericho. Labag man sa kanyang kalooban ay napilitan si Javier na gawin ang bagay na ito para mapigilan niya ang paghahasik ng gulo ng duwende. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at nakitang punong-puno ito ng mga gintong salapi o barya.
Napangiti si Javier, pero maya-maya pa ay biglang naalimpungatan si Jericho. Naglikot-likot ito hanggang sa mag-iba ng pwesto at napaharap kay Javier. Iniwas kaagad ni Javier ang sarili bago pa man magising si Jericho. Maingat siyang tumayo, dala ang kahon at dahan-dahang itong lumabas ng silid. Pero biglang nasagi ni Javier ang mga plato sa ibabaw ng lamesa habang papalabas siya ng kwarto. Nagising tuloy si Jericho sa ingay ng kalampag. Napatago naman kaagad si Javier sa ilalim ng lamesa ni Jericho. "Sinong nandyan?" Parang lasing na tumayo si Jericho sa kanyang kama at agad binunot ang espada. Tumingin ito sa buong paligid habang nanlalabo pa ang kanyang mga mata. Sumilip si Javier sa siwang ng isang upuan. Kita niyang patingin-tingin si Jericho sa madilim na paligid. Umusal ng spell si Javier. Ibinagsak ng spell ang canopy sa ibabaw ng kama ni Jericho. Nabalutan si Jericho ng canopy at bumagsak siya sa sahig. Ah! Ilang beses pang gumulong si Jericho sa sahig bago nakatayo habang sinusubukan itong umalis sa telang nakabalot sa kanya. Natatawa na lang sa sulok si Javier habang pinapanood si Jericho na humahampas sa ilalim ng canopy na parang unggoy na nahuli sa malaking lambat. Mga kawal! Sigaw ni Jericho upang humingi ng saklolo. Dahil dito, nataranta tuloy si Javier kaya nagmadali siyang lumabas sa kwarto. Ilang sandali ang makalipas, naglagay ng mga gintong barya sa mga sahig ng koridor si Javier upang subukang akitin ang pilyong duwende. Nakatayo sa likuran niya ang tiyuhin habang nakakubli sila sa isang kanto. Ilang metro lang ang layo ng mga barya sa kanila. Naghintay ng ilang minuto ang dalawa at hindi nagtagal ay nagpakita rin ng duwende mula sa isang silid. "Napakagandang ginto!" Pinulot ng duwende ang barya at dinilaan ito. Pagkatapos nito ay sinundan ng ilang mga baryang inilatag ni na Javier at Mang Rigor patungo sa isang storage room. Nakarating sa nakabukas na pinto ang duwende. Nakatago naman ang magtiyuhin sa likod ng pintuan. May hawak na kumot si Javier habang dala naman ni Mang Rigor ang isang timba. Nagagalak ang duwende nang makita ang kaban ng mga gintong barya sa dulo ng silid. Pumasok ito at tila takam na nilapitan ang kahon. Biglang isinara ni Mang Rigor ang pinto at tinakloban naman ni Javier ang duwende gamit ang hawak niyang kumot. "Ah! Pakawalan mo ako!" Nagpupumiglas ang duwende sa loob ng kumot habang sakmal ito sa leeg ni Javier. Pero hindi nila inaasahan ang sumunod na mga nangyari. Biglang huminto sa pagpupumiglas ang duwende nang magbago ito ng anyo at naging isang bolang liwanag. Mabilis itong lumabas sa kumot sabay lumipad sa ere. Nataranta kaagad sina Javier at Mang Rigor. Sinubukan nilang hulihin ng pilyong duwende habang naghahanap ito ng malulusotang butas, ngunit wala itong makitang siwang sa kabuuan ng silid. Laking gulat ni Mang Rigor nang dumako ito sa kanya, sabay nagpaikot-ikot sa ibabaw ng kanyang ulo. Sinusubukan itong hulihin ng Mang Rigor, subalit masyadong malikot ang duwende. Paikot-ikot lang ito sa ibabaw ng kanyang ulo hanggang sa di niya inaasahan ng sumunod na nangyari. Biglang pumasok ang duwende sa loob ng tainga ni Mang Rigor habang abala si Javier sa paghahanap at hindi namamalaya ng nangyari. Napalingon si Javier sa tiyuhin. "Ano tiyo, nakita mo ba kung saan nagpunta?" Tanong ni Javier na patuloy na hinahanap ang duwende sa paligid. Umiling agad si Mang Rigor. Hinayaan mo kasi itong makatakas sa'yo. Bobo ka! Pinalo ni Mang Rigor si Javier sa balikat. Nagulat tuloy ang binata sa ginawa ng tiyuhin. Ngayon, nakatayo ka lang dyan na parang isang sako ng patatas. Hanapin mo siya sa labas. Sige na, shoo! Shoo! Pagtataboy sa kanya ng matanda na ikinataka naman ni Javier. Walang magawa si Javier kundi umalis, dala ang kumot at tinanap niya sa labas ang duwende. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, sumanib na pala sa katawan ni Mang Rigor si Goblin.
Pagkalabas ni Javier ay lumapit agad si Goblin sa kaban at lumuhod. Dumakot ng ilang barya sabay dinilaan ng ginto na parang psychopath maniac. Makalipas ang ilang oras, umuwing bigo si Javier sa kakahanap kay Goblin. Pagkapasok niya sa bahay ay sinara niya kaagad ang pinto, subalit laking gulat niya sa naabutan sa loob. Inalughog ko na ang buong palasyo. Walang bakas ng duwende. Teka, anong nangyari dito? Nagulat si Javier nang madatnang magulo ang bahay. Nagkalat sa sahig ang ilang mga gamit ni Mang Rigor. Mga basag-basag na bote ng gamot ay nakatambak sa lamesa. Maging ang mga librong ginagamit sa medisina ay kumalat din sa paligid. Takang tinignan ni Javier ang tiyuhin niya nang lumapit siya sa isang lamesa. Nakakainis na duwende na yan. Hinayaan mo itong makatakas. May nawawala sa gamit ko at sinira pa nito ang bahay. Kailangan mo tuloy itong linisin. Gusto ko pagbalik ko, maayos na ang bahay. Malinis, malinis. Naiinis na bilin ni Mang Rigor habang papunta siya sa pintuan. Saan ka naman pupunta? Tanong ni Javier. Pupunta ako sa bahay inuman. Maikling sagot ng tiyuhin na ikinugulat naman muli ni Javier. Hindi ka naman mahilig uminom ah. Bakit ka pupunta dun? Nakakunot ang noo ni Javier. Natigilan saglit si Goblin at nag-isip ng palusot. Baka sakaling dun ko makita ang nawawalang gamit ko. Palusot ni Mang Rigor. Malalim na ang gabi nang makarating si Mang Rigor sa tavern sa ibabang bayan. Pumasok ito habang ang mga tao sa bahay inuman ay abala sa panonood at pag-cheers ng laban ng isang arm wrestling. Umupo si Mang Rigor sa bakanting lamesa at umorder ng alak habang nanonood ng laban. Maya-maya pa ay napasigaw bigla ang mga sumusubaybay ng laban matapos manalo ang malaking mama laban sa katunggaling kalbo. Yaha! Biglang kinuha ng nanalong lalaki ang ginto sa lamesa. Mabilis na kuminang ang mga mata ng duwende, sabay napadila sa labi. Halatang natakam na naman ito sa mga ginto. Lumapit si Goblin sa katauhan ni Mang Rigor sabay inilagay niya ang mga gintong barya sa lamesa sa harap ng nanalo at tumingin ito ng may panunuya. Natigilan naman ang lalaki. Nagkaroon ng bulong-bulungan ng mga tao sa paligid at pinag-usapan si Mang Rigor sa loob ng tavern. Alam kasi nila na napakahina na ni Mang Rigor at ngayon ay hahamunin niya ang isang taong wala pang talo sa tumbang braso. Payag ka bang makipagbuno sa akin? O kailangan mo pa ng ilang sandaling pahinga para makabawi ng lakas? Mayabang na sabi ni Mang Rigor. Tila napikon naman ang lalaki sa sinabi ni Mang Rigor, ngunit kinalmahan niya lang ang sarili at tinawakan sa kamay si Mang Rigor. Inusog nito sa gilid ng lamesa ang ginto at ganun din si Mang Rigor. Ilang sandali pa ay nagsimulang magbuunan ng braso ang dalawa. Sa umpisa, kalmado pa ang lalaki. Pangisi-ngisi pa ito kay Mang Rigor habang panakanakang tinataas baba ang kamay na tila nanunudyo. Pero makalipas ng ilang segundo ay biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Biglang bumigat ang pakiramdam ng lalaki habang tumatagal ang laban. Mas lalong humigpit ang paghawak ni Mang Rigor sa kamay niya. Parang pinipiga ang kanang kamay niya sa lakas ng gripping ng matanda. Nagsimulang mag-cheers kay Mang Rigor ang mga tao sa tavern. Pinagpawisan na ang lalaki nang maramdamang unti-unti na siyang natatalo. Pakiramdam niya ay tila may nakadagang bato sa kamay ni Mang Rigor kaya nahihirapan siyang patumbahin ito. Nirelax ng lalaki ang katawan at sinubukang gamitin ang natitirang lakas para ipahiya si Mang Rigor. Subalit nabigla ang lalaki nang unti-unting tumitiklop ang braso niya hanggang tuluyang dumikit sa ibabong ng lamesa ang kamay niya. Hindi makapaniwala ang marami nang manalo si Mang Rigor sa laban at kinuha ang ginto habang dinidilaan ng mga labi nito. Maliwanag na sa labas nang magpasyang umuwi sa bahay si Mang Rigor. Pagdating niya sa loob ay naabutan niya si Javier na kakagising lang. Oh!
Napadighay si Mang Rigor sa labis na nainom na alak. Pasuray-suray pa itong naglakad sa sala habang naaamoy ni Javier. Uff! Nakakatakot ka naman. Magkano ba ang nainom mo kagabi? Tanong pa ni Javier. Anong klaseng tanong yan? Umayos ka, Javier. Masyado ka ng balasuba sa iyong sarili. Anong palusot na naman yan? Nabigla si Javier. Anong pinagsasasabi mo? Napatigil magsalita si Javier nang sumabat agad si Mang Rigor. Shh! Masyado ka na maraming sinasabi. Sumasakit lang ang ulo ko. Ano ba to? Parang nasa drum ang ulo ko. At may bibig na parang kilikili ng palaka. Ani ni Mang Rigor. Ha? Anong kilikili ng palaka? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi kita maintindihan. Nagtataka na si Javier sa kinikilos ng matanda. Ay, gawin mo na lang ang kapakipanginabang sa iyong sarili. Pumunta ka sa palengke at bumili ng almusal. Kilos na. Syo. Pagtataboy ni Mang Rigor. Kakamot-kamot na lang tuloy na lumabas si Javier. Napadighay si Mang Rigor at dinala niya agad sa mesa ang kaba ni Jericho. Binuksan niya ang kahon at sumilay ang ginto at alahas. Kumuha ng ilang barya si Mang Rigor saka dinilaan ito na parang ice cream. Biglang pumasok si Raya kaya naisara kaagad ni Mang Rigor ang kahon. Seryosong lumingon kay Raya. Mang Rigor? Nakatayo si Raya sa pintuan. Ano yan? Tumingin lang si Mang Rigor. Hindi ako makatulog kagabi. Ang pulseras ko'y nawawala. Sumbong ni Raya sa matanda. Ay, trahedya. Ang sino mang nagnakaw nito ay dapat bitayin. Hampasin at bitayin muli. Wika ni Mang Rigor. Lumapit si Raya sa sala. Kaya umaasa ako na mabibigyan mo ko ng pampatulog ngayon? Pakiusap ni Raya. Isang gamot na pampatulog. Hindi mo ba mabilang ang mga tupatulan ng iba? Bakit mo ako pinapahirapan sa mga ganyang bagay? Syo! Pagtataboy ni Mang Rigor, nagulat naman si Raya sa inasta ng manggagamot. Hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan, Mang Rigor. Pero alalahanin mong ako ang anak ng hari at gagawin mo ang hinihiling ko. Maotoridad na utos ni Raya kay Mang Rigor. Oo, talaga. Naglakad si Mang Rigor palapit kay Raya at tumingin sa mga mata ni Raya. Nakikita ko ang kaibuturan ng iyong puso, Raya. Sobrang lamig nito. Malamig na parang bato. Nagkukunwari ka lang at nagpapanggap na mapagmahal na anak ni Argo. Napakahusay mong humarte. Maglaro. Niloloko mo siya ngunit hindi mo ako maloloko. Pero sa huli, ay makikita mong mamamatay si Argo at mawawasak ang Terraveda. Halatang nabigla si Prinsesa Raya. Bakit mo ba sinasabi ang ganyang bagay sa akin? Nakataas ang kilay ni Raya. Dahil ito ang katotohanan. May kasamaan sa puso mo, Raya. Diretsyong sagot ni Mang Rigor. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo. Naging mabuti ka namang tagapag-alaga ko dati. Sambit ni Raya. Nagtataka na ito. Nakikita kong natatakot ka sa katotohanan, Raya. Ito ang nakikita ko. Wika ni Mang Rigor. Ikaw ang dapat matakot sa akin kapag sinabi ko to kay Ama. Nagtungo agad si Raya sa pinto. Hindi mo ba gustong makuha ang pampatulog mo, Prinsesa Raya? Napatigil si Raya sa pinto at napalingon kay Mang Rigor. Nakangiti ito. Sandali lang ha. Kumuha ng isang bote si Mang Rigor at inabot ito kay Prinsesa Raya. Matulog ka na mahimbing. Bumalik ka uli ha. Nandito lang ako anumang oras. Kinuha ni Raya ang bote at nagkibit balikat na lumabas ng silid. Pagsapit ng tanghali,
Bumaba si Mang Rigor sa bayan upang bisitahin ang isa niyang pasyente. Kumatok siya ng ilang beses sa pinto. Ilang sandali pa ay pinagbuksan siya ng asawa ng pasyente. Inalok siyang pumasok sa loob. Nakangiting pumasok si Mang Rigor at lumapit sa isang lalaking nakaratay sa kama. Sandali niyang sinipat ang lalaki bago niya hinawakan ito sa mga braso. Malamig ang braso ng lalaki. Halatang may nabaling buto sa katawan nito. Tumingin ng seryoso si Mang Rigor sa pasyente. Sabayan mo ako. Utos ni Mang Rigor habang siya ay nakatingala. Sambit naman ng lalaki. Binabana ni Mang Rigor ang mga braso ng lalaki at lumingon sa asawa ng pasyente. Siguradong mamamatay na siya. Seryoso si Mang Rigor. Nagkatinginan ang mag-asawa. Parang hindi pa naman ako mamamatay ah. Medyo naguguluhan ng lalaki. Kung pinahahalagahan mo ang iyong buhay, hindi ka na magsasalita pa. Dahil maaari kang mamatay agad. Shhh! Pananakot pa ni Mang Rigor. Nanlaki agad ang mga mata ng lalaki. Pero nabali lang naman ang tadyang niya. Hindi naman siguro yun nakamamatay, di ba? Sabat naman ng ginang kay Mang Rigor. Ganoon ba? Isang sirang tadyang na nahawaan ng pinakamalubha at nakakatakot na impeksyon na maaari lamang gamutin sa pamamagitan ng lunas na ito. Naglabas ng isang bote ng potion si Mang Rigor. Medyo nabuhayan ng loob ang ginang. Ops, mahal ang isang to. Iniwas ni Mang Rigor ang bote sa asawang pasyente. Naku, wala na kami natitirang pera. Malungkot na sagot ng ginang kay Mang Rigor. Kung ganon, mamamatay ang asawa mo at guguluhin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa kahirapan at sakit bago ka mamatay sa isang malungkot na paraan. Isang malamig na kamatayan na hindi bababa sa 1 taon bilang parusa sa iyo. Mahabang lintaya ni Mang Rigor. Nanlamig tuloy sa takot ang ginang.